sa paragraph 2 kung saan nakalagay ang lahat ng mga bagay ay nakalantad sa kanyang paningin. Ulitin ko ho, ang lahat ng mga bagay ay nakalantad sa kanyang paningin. Alam niyo po, pagdating po sa pag-aaral ng mga katangian po ng Diyos na kung tawagin the attributes of God, kapag may mga katuruang kagaya po nito na ang lahat ng mga bagay ay nakalantad sa kanyang paningin, may mga ilang katangian na nababanggit po dito. Unang-una, yung omnipresence ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos is everywhere. Wherever you are, nandun ang Diyos. Mapa north, south, east, or west, nandun ang Diyos. Subalit kapag sinabi po ng doktrinang ito na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, sapagkat lahat ng ito ay lantad sa Kanya, pupasok naman po yung ikalawang katangian po ng Diyos na omniscient. So there's omnipresence and there's omniscience. Kapag sinabi po yung salitang omnipresence, wherever you go, hindi mo matatakasan ng Diyos because His presence is everywhere. Pero kapag sinabi po natin ang Diyos is omniscient, it means alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya, naririnig niya, nalalaman niya ang lahat ng bagay because to God, He knows all things. Pero ang katanungan po dito, saan natin mababasa sa Biblia na alam ng Diyos ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay lantad sa Kanyang harapan? Unang-una, makikita po natin ito sa ikalawang Kronika, Kapitulo 16. 2 Chronicles chapter 16, beginning at verse 9. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Sabi po ng Biblia sa ikalawang Kronika 16, talata 9, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na. So dito, kitang-kita ho natin in the first few words, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So mula po sa langit, kitang-kita po ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Napapanood niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Kaya wala ho talaga tayo maitatago sa Kanya. Mapamananampalataya o hindi, lantad ang lahat ng ating gawain sa Diyos. Matter of fact, kung babasahin po natin ang Salmo 14, Psalm chapter 14. Psalm chapter 14, talatang 1. Salmo Kapitulo 14, talatang 1, verse 1. Sabi po ng Biblia, walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa na mabuti. Mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao. Kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, pare-parehong nabulok ang pagkatao, wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. So 2 beses mula sa 2 teksto nakalagay, mula sa langit, nakatingin ang Panginoon. So kahit na magtago po ang tao sa kwarto, o kahit po ilihim po niya ito sa iglesia o kahit sino man, ang sabi ng Biblia, nakatingin ang Diyos mula sa langit. And thus, lantad ang lahat ng ating ginagawa. Pero maari din po natin tanungin, gaano kalalim ba ang nakikita ng Diyos pagdating sa tao?
maging kasing lalim mga kapatid ng Sheol. Kung babasahin po natin dito sa Job chapter 26. Job chapter 26. Maging sa kailaliman ng Sheol, kitang-kita ng Diyos in verse 9. Job chapter 26, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Job 26, verse 9. Tinatakpan niya ng makapal na ulap ang bilog na buwan. Nilagyan niya ng hangganan ang langit at dagat na parang hangganan din ng liwanag at dilim. Sa pagsaway niya ay nayayanig ang mga haligi ng langit. Sa kanyang kapangyarihan ay pinaaalon niya ang dagat. Sa kanyang karunungan ay tinalo niya ang dragon na si Rahab. Sa pamagitan ng pag-ihip niya ay umaaliwalas ang langit. At sa kanyang kapangyarihan pinatay niya ang gumagapa na dragon. Mga simpleng bagay lang ito para sa kanya. Parang isang bulong lang ng ating napakinggan. Sino ngayon ang makaunawa sa kapangyarihan ng Diyos? Na kung mapapasin niyo po, nababalot po ang mga bagay sa kadiliman. At ang tanong po kanina, nakikita ba ng Diyos ang lahat ng bagay bagamat yan po ang nabanggit? And the answer of course is yes. Kung babasahin po natin ang Salmo 139. At ito po ang koneksyon, Psalm 139, talatang 11. Kung ang kadiliman ay nababalot po ng Diyos, maliwanag pa rin ang kadiliman pagdating sa Kanya. Salmo 139, verse 11 to 12. Maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako, o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. So kahit po binabalot ng Diyos ang mga bagay sa kadiliman at sa ulap, nakikita pa rin po niya ang mga bagay na ito at walang pinagkaiba ang dilim sa liwanag pagdating sa Diyos. Dahil pinapahiwatig po nito mga kapatid, lantad ang lahat ng bagay sa kanyang harapan. Ngayon, karagdagan pa ho sa gawain ng mga tao. Salmo 33, Psalm 33. Psalm 33, beginning at verse 13. Psalm 33, verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 33, verse 13. Sabi po ng Biblia, mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitignan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. So, sa madaling salita, napakalinaw kung titignan po natin ang lumang tipan na lantad ang lahat ng ating ginagawa sa Diyos. Pero pagpasok po natin sa bagong tipan, ang Diyos ng lumang tipan na nakaunawa ng lahat ng bagay, siya rin ay ganoon sa bagong tipan. Ang magandang halimbawa po nito ay Hebreo Kapitulo 4. Hebrews chapter 4. Talatang 13. Hebrews chapter 4. Beginning at verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. So sa buod mga kapatid,
Ano po ba ang nagiging benefits ng katangian po ng Diyos para sa atin? Kasi maari ho natin itaas ang katanungan, ano po ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang omniscience and omnipresence na ang lahat ng bagay ay lantad sa Kanya? Two things. Unang-una, para po sa mga hindi mananampalataya na gumagawa po ng kasamaan laban sa mga inosente, sa mga masasabi po natin, mga itinuring matuwid ng Diyos, ang lahat ng yan ay nasa libro ng Panginoon in the sense it is all recorded and one day pananagutan po nila ang lahat ng kanilang ginagawa. So hindi man po nakikita ng ibang tao yung kasamaan ng ginagawa ng iba, pero lahat po yan ay lantad sa Kanya. At balang araw, pananagutan ng lahat ng kasamaan. Lahat ng masasamang tao, ang kanilang ginawa na kasamaan on the day of judgment. And secondly, it is a comfort to the church. Dahil kung natatandaan po natin yung sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, huwag mong hahayaan na malaman ng kanan kamay mo yung ginagawa ng kaliwa. Dahil ang mga bagay na yan ay nakikita ng Diyos. So in other words, even though hindi mo ibinibida sa ibang tao yung ginagawa mo para kay Kristo, gagantimpalaan ka ng Panginoon balang araw pagdating po natin sa langit. Hindi dahil ikaw ay mabuti, kundi dahil kumilos po siya sa ating buhay. So yung mga bagay na ginawa po natin sa lihim, alam ng Diyos po yan. Kaya mga kapatid, my encouragement po sa inyo is this. Nakakatakot po ang Diyos kung tayo po ay gagawa ng kalokohan. Dahil lantad ang lahat ng ating ginagawa. Pero nakikita din po natin ang kabutihan ng Diyos through this because knowing that He sees all things, tutulungan niya po tayo na maiwasan na gumawa ng kasalanan sa lihim laban sa Kanya. Kasi lantad ang ating pagkatao sa Diyos. So with that being said mga kapatid, meron po ba tayong mga katanungan this afternoon tungkol po sa ating napag-aralan? Do we have any questions this afternoon? Okay? So kung wala na po tayong katanungan, we may now resume to our fellowships and let us pray.